Para sa mga naghahanap ng malinaw at totoong detalye tungkol sa mga lumang barya na natatagpuan sa kanilang mga lumang pitaka o alkansya, pag-uusapan po natin ang 25 sentimo dito na naitatak noong taong 2001. Maraming mga post at saka usap-usapan online ang nagbibigay po ng iba't ibang impormasyon. Kaya naman, sa video na ito ay ilalatag po natin ang mga opisyal na datos para malaman po ninyo ang totoong estado ng baryang ito. Ang 25 Centimo 2001 ay bahagi po ng Improved Flora and Fauna Coin Series na inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung titignan po ang kasaysayan ng produksyon nito, ang seryeng ito ay ginawa mula noong taong 1995 hanggang taong 2003. Kaya naman ang edisyon ng 2001 ay isa lamang sa mga taon kung kailan mass-produced ang barya na ito dito sa Pilipinas. Maraming nagtatanong kung ano nga ba ang pisikal na katangian ng barya na ito at kung bakit nga ba ito hinahanap ng ilan. Ang baryang ito ay gawa po sa brass. May bilog na hugis at nagpapakita ng selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa likod o reverse side nito. Ngunit ang pinakamalaking tanong na madalas po nating makita sa mga online forums ay kung may halaga ba ito na lampas sa nakasulat sa kanyang mukha. Ang masasabi ko po dyan ay mahalagang maging maalam po tayo sa mga eksaktong detalye upang hindi maloko ng mga maling post sa social media na nagpapakita ng hindi makatotohanang presyo ng mga lumang barya. Ang kaalaman po sa tamang specifications ang magiging proteksyon natin laban sa maling impormasyon. Yan, dito muna tayo sa mga technical na specifications ng 25 Centimo 2001 upang maging familiar po kayo kung original o tama ang hawak ninyong barya. Ang composition po ng baryang ito ay 100% brass. Dahil ito ay yari po sa brass, ang timbang nito ay eksaktong nasa 3.80 grams at ang diameter naman nito ay eksaktong 20 mm. Sa kanyang harapan o overside ay makikita po natin dito ang text na Republika ng Pilipinas. Yan. At maliban po dyan ay dito sa kanyang gitna ay 25. Sa ibaba, sentimo at sa pinakaibaba ay 2001. Ayan, kasama ang numerical value po nito. Yan po yung 25 at saka ang stylized landscape design. Ayan. Sa likod naman o kanyang reverse design ay makikita po natin dito ang seal ng Central Bank of the Philippines na may nakasulat na Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa kanyang gilid. At dito sa ibaba ay ang taong 1993. Ngayon sagutin natin ang isa sa pinakamainit na tanong. Non-magnetic nga ba ang 25 Centimo 2001? Ang sagot po dito ay oo. Ito po ay talagang non-magnetic dahil ang material na ginamit sa paggawa nito ay brass na isang alloy ng copper at saka zinc kung saan ay hindi ito dapat dumikit sa magnet. Kung ang hawak niyong 25 centimo na gawa sa taong 2001 ay dumidikit sa magnet, ang masasabi ko po ay malaki ang tsansa na ito ay fake o kaya naman ay may ibang metal composition na hindi tugma sa opisyal na talaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pagiging non-magnetic nito ay isa po sa mga pangunahing paraan upang ma-verify kung ang barya na ito ay tunay o hindi. Dumako naman tayo sa usapin ng halaga at saka collectivity ng baryang ito. Milyong-milyong piraso ng 25 centimo ang ginawa at umikot sa sirkulasyon mula 1995 hanggang 2003. Kaya naman ang edisyon ng 2001 ay ikinukonsidera pa rin napakakaraniwan o highly common. Sa kasalukuyan, ang opisyal po na face value nito sa market ay nananatiling 25 centimos pa rin para sa pang-araw-araw na transaction
kung ito po ay tatanggapin pa sa mga tindahan. Ngunit magkano nga ba ito kung bibilhin ng isang seryosong kolektor? Ayon po sa mga verified listings at platform tulad ng Hobby of Kings, pati na rin sa mga database ng NGC Coin Price Guide at Numista, ang nominal value ng isang 2001 25 centimo para sa mga collectors ay naglalaro lamang mula $1 hanggang $3. Kung i-convert po natin ito sa Philippine Peso, ito po ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 58 pesos hanggang 175 pesos. Depende po sa kasalukuyang palitan at kondisyon ng barya. Ang presyong ito ay para sa mga barya na syempre nasa magandang estado o kalagayan. Ang mga uncirculated variants o yung mga baryang hindi pa nagamit sa sirkulasyon at napanatili ang original po nitong kintab ang siyang karaniwang binibili sa ganitong halaga. Kung ang barya mo naman ay galing sa bulsa, madumi o gasgas, tulad po ng nakikita natin dito, yan, ang halaga nito ay mas mababa pa o pwedeng balik sa original nitong 25 centimo lamang. Maliban na lamang kung ang hawak mo ay bahagi po ng isang espesyal na uncirculated o proof mint na inilabas po mismo ng BSP para sa mga collectors. Ang 25 centimo 2001 ay tinuturing lamang na isang collector's novelty item. Yan, dahil alam na natin ang tunay na halaga nito sa market na naglalaro lamang po sa $1 hanggang $3 para sa mga magagandang klase. Ang susunod na tanong ay, mas mabuti bang ibenta ito o itago na lamang? Ang masasabi ko po ay kung ang layunin mo ay kumita ng malaking halaga ng pera, hindi sapat ang halaga ng isang piraso ng 25 centimo 2001 upang magbigay sa iyo ng malaking kita. Dahil napakarami pa rin ganitong barya ang umiiral, hindi pa mataas ang demand nito na kayang mag-drive o magdulot ng presyo pataas sa libu-libong piso tulad ng mga maling post na nakikita natin dito sa internet. Kung mayroon kang iilang piraso nito, mas matalino na itago na lamang ito bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o bilang isang makasaysayang paalala ng lumang serye ng barya ng Pilipinas. Ngunit kung ikaw naman ay may hawak na bulto o maramihang piraso na nasa uncirculated or mint condition, maaari mo itong ibenta sa mga coin collecting groups sa tamang presyo na hindi po lumalagpas sa tunay na market value nito. Ang pagbebenta ng bultuhan ay mas may sense kaysa sa pagbebenta ng isang piraso na nagkakahalaga lang ng barya. Dahil po sa gastusin pa lamang sa shipping o pamasahe para makipag-meet sa buyer ay lugi ka na. At ayan, sa kabuuan ng ating pagsusuri dito, malinaw na ang 25 centimo ng taong 2001 ay may mga katangian na madaling kilalanin. Ito po ay gawa sa brass, may timbang na 3.80 grams, may diameter na 20 mm, at ito ay 100% non-magnetic. Ang halaga po nito sa mga collectors ay nananatiling mababa sa kasalukuyan dahil sa mataas na bilang ng supply nito sa buong bansa. Ang masasabi ko naman dito, ang pangungulekta ng barya ay isang magandang libangan na nagpapakita ng ating kultura at kasaysayan. Kaya huwag pong mawawalan ng pag-asa kung ang hawak ninyong barya ay hindi pa ganoon kamahal. Sa paglipas ng mas marami pang dekada, maaaring unti-unting mabawasan ang supply nito at doon pa lamang maaaring tumaas ang halaga nito para sa mga susunod na henerasyon ng mga kolektor. Palaging siguruhin na suriin ang mga datos tungkol sa mga datos sa mga coin catalogs at syempre, kumonsulta na rin sa mga verified numismatics experts bago po makipag-transaction.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.